Samantala, nakatanggap ng impormasyon ng NBI na binayaran ng 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor ang bawat miyembro ng 18 ex-Marines. Ito ay para magbigay sila ng testimonya kaugnay sa flood control scandal. Sa kanilang press conference, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may lumapit sa NBI na kaanak ng isa sa 18 umano'y dating sundalo. Nag-issue na rin ng sabina ang NBI kay Defensor para magbigay ng kanyang salaysay. Kabilang sa mga pinangalanan ng umano'y mga dating sundalo na tumanggap ng kickback mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc. Kasama na riyan ang ilang dating mambabatas na sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas at dating Senador Antonio Trillanes IV. Alamin natin ang reaksyon ng isa sa kanila. Makakausap natin si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, Ma'am Franz, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyo at sa inyong programa. Sige po, ano ho ang reaksyon nyo na muli? Actually, hindi na to bago. Dati nabanggit na rin kayo at ito ay pinasinungalingan nyo. No? Pero ito, muli na naman na binanggit ang inyong pangalan. Ano po ang inyong reaksyon, Ma'am Franz? Well, nakakatawa, no? Outright lies, no? Pinabubulaanan namin sa Makabayan. Itong narrative, no? Kwento na walang mga konkretong patunay. Itong ginawa ng mga Marines. Parang nakita natin ito na political maneuver, no? Diversionary tactics ng mga Duterte supporter, yung nasa likod nitong 18 na Marines, na para, syempre, nakita naman natin na umaarangkada, no, yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, tinitignan natin ito na desperadong siya, no, political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment. So, kanina sinasabi nyo na parang diversion to or political maneuvering. Ano ho yung tingin nyo na gusto nilang matabunan? Well, ito obviously, no, makikreate ng senaryo na kung saan mawawala yung credibility nitong mga nagsusulong ng impeachment complaint. Napansin niyo, no, doon sa bagong listahan nitong mga ex-Marines sa affidavit nila, puro mga no, nagsusulong ng impeachment complaints, no? At may mga dinagdag din na wala naman doon sa last Congress. Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin, no, susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng senaryo na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment. Kaya nga ang pinagtatako, katulad ni Father Flavie, bukod sa inyo, kumbaga, pinangalanan yung grupo nyo. Si Father Flavie ay pinangalanan, ano naman ang kinalaman niya sa flood control? Yes, pero isa sa kasi doon sa isa kasi siya doon sa masugid Doon sa ICC. Sa ICC. Oo. Sa doon sa mga AJK, no, yung kaso sa ICC ng matandang Duterte. Kaya talagang sinama rin siya kasi at kahit talagang nakita mo dito yung motivation. Si Senator Erwin Tulfo ay planong magsampa ng reklamo laban sa mga nagbigay nga ng testimonya kanina na kanina nga ay sinasabi ay pawang kasinungalingan. Kayo po, ano ang plano ninyo? Well, totoong pawang kasinungalingan yung mga binabanggit. Kaya pinag-aaralan pa namin ng legal counsel namin kung ano yung pwedeng gawin legally. No, pero wala pa kaming napapag-usapan kanina dun sa aming briefing. Oo, plano nyo rin po makipag-ugnayan sa bagong upong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo tungkol dito? Well, that's a possibility, no, dahil magkakaroon ng hearing by Monday. Tignan natin kung ano naman itatakbuhin itong hearing na ito regarding dun sa flood control project. Kami naman sa Makabayan, sa mga hearing na ganito, lalong-lalo na sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot doon sa kurakot, doon sa flood control project, wala dapat na sisinuhin, wala dapat na pipiliin. No, anumang kampo yan, kailangan gusto nating lumabas ang katotohanan at hustisya.
Ano na lang ho siguro mensahe niyo po sa publiko na ito, na muling nalalabas yung mga pangalan po ninyo? Well, sa atin pong mga ano 'no, sa atin pong mga kababayan, so muli pinabubulaanan po natin itong mga gawa-gawang mga naratibo nung mga nasa likod nito 'no, ang mga ex-Marines 'no, at huwag po tayong ano 'no, mawalan ng focus doon sa pagpapanagot sa mga sangkot na mga kurakot sa ating gobyerno at tsaka itong sa impeachment 'no. Maging focus lang po tayo at isulong po natin talaga 'no, yung panagutin ang mga kurakot sa ating gobyerno. Okay, sige. Maraming salamat po, former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo. Salamat din.